tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Hindi yata kayo nawawalan ng customers. Bihira kasi ang tindahan dito sa atin. Kaya naisipan naming mag-asawa na magpatayo ng tindahan. Mabuti naman ho pala, naisipan ninyong magpatayo ng tindahan dito. Hindi na ako pupunta doon sa malayo. Yun kasing anak ko, lagi na lamang kaming binibilhan ng groceries at stock dahil dadalawang naman kami dito. At lagi akong umaalis ng bahay. Kaya tuloy na isipan ng asawa ko na magtayo lamang ng maliit na tindahan para may babantayan daw ako at hindi na ako mangangapit bahay pa. Okay yan, Tita Miling. Dito na lamang ako lagi bibili. May dapat lang. Ano pang silbi ng pagiging magkapit-bahay natin kung pupunta ka pa doon sa balayong tindahan? Ay, siya nga pala. May iba ako ng usapan, Carlo. May tatanong sana ako. Yun ay kung sasagutin mo. Kung ayaw mo namang sagutin, okay lang. Maiintindihan ko. Ano po yun, Tita Miling? Hindi sa nakikialam ako sa personal mo, no? Pero gusto ko lang malaman kung may nililigawan ka na. Ho? Gusto ko kasing ligawan mo ang aking anak. Mahilig ka pala sa sinampalukang manok. Parang ikaw. Maasim. Oh, diba? Ikaw ha? May pagkapilyo ka pala. At teka, saan mo ba gustong pumunta mamaya? Sa ibang araw na siguro. Ha? Bakit? Ayaw mo na ba sa akin? Hindi naman. Ikaw pa. Naisip ko lang kasi yung negosyo ko eh. Oo nga pala. May negosyo ka rin ngayon, no? Oo, at magaling lamang ako sa pag-repair ng cellphone pero pagmamanage Manager lang ba kailangan mo? Naririto ako. Pwede akong i-manage ang cellphone repair shop mo. Talaga? Oo, basta ikaw. Wala akong hindi kakawin. Paano yung negosyo mo, Samar? Mamanage ko lang naman yung negosyo mo, hindi ba? Hindi kailangang naroon ako sa pwesto mo araw-araw. Tulad ng negosyo ko sa mall, hindi naman ako araw-araw na naroon dahil may mga sales ladies ako. Salamat ha. At kahit paano makakasama kita sa pwesto mo. Kaya lang, paano yung asawa mo? Paano kung makita ko doon? Ayan ka na naman Wala pa akong asawa, no? Nobya ko lamang si Nelia at hindi ko pa siya asawa. Alam mo, Carlo, gusto kong ikaw ang mapapangasawa ng aking anak. Nako, ayun naman kayo, Tita Miling. Mabuti na lamang at ora dito si inay. Kundi pagtutulungan naman ninyo akong dalawa. Hindi ako nagbibiro, Carlo. Kung mahal mo pa ang aking anak hanggang ngayon, ligawan mo siya. Kung gusto mo pa rin siya sa kabila ng pagkakaroon nito ng kalibin, ligawan mo. Kung doon ngang hindi pa siya nakikisama kay Jojo ayaw na niya sa akin. Ngayon pa kaya? Yan ang hirap sa'yo kasi. Mas pinangungunahan mo pa ang iniisip ng ibang tao. Kaya nga nawala sa'yo si Delia dahil hindi ka naglakas loob na sabihin ang nasa loob mo.
Kaya kung mahal mo pa rin ang anak ko hanggang ngayon, gusto mo pa rin siyang makasama habang buhay sa kabila ng pakikiisa nito sa ibang lalaki. Ligawan mo ulit siya. Pero, Alam kong mahal mo pa rin ang anak ko hanggang ngayon. Dahil mula nang magdesisyon siyang makisama sa lalaking yon, hindi ka pa naliligaw. Ibig lamang sabihin, mahal mo pa rin ang anak ko. At ito na yung pagkakataong iparamdam mo sa kanya ang iyong pagmamahal. ano? Sinabi mo yun kay Carlo? Oo, Ikaw tong nagsabi sa akin na huwag tanungin ang personal na bagay ng isang tao eh. Pero ikaw, nagawa mong tanungin yun sa kanya. hindi naman siya na-offend eh. Bakit? Kailangan pa bang sasabihin niya sa'yo na na-offend siya? Isa pa lalaki si Carlo. Yung tungkol sa pag-aasawa, hindi nila pinoproblema yan. Hindi nga pinoproblema ni Carlo ang pag-aasawa. Pero, pinoproblema ko ang anak mo. Ha? Bakit mo po problemahin ang anak mo? May kinakasama na nga siya. Nagsasama lamang sila ng walang kasal. Gusto ko makasal yung anak mo. Kaso nga, wala yatang plano ang manugang mong hilaw na pagkasalan ng anak mo. Yun na nga eh. Kung walang planong pakasalan ni Jojo si Delia, di mas mabuting sa iba na lang siya magpakasal. Tulad ni Carlo. Ano? Ang matandang ito, nangangarap ka na naman yata ng imposible. At bakit imposible? Maganda naman ang anak ko at mapera pa. Ang tanong nga, gusto kaya ng anak mo si Carlo? Hindi lamang yun. Gugustuhin din kaya ni Carlo ang anak mo. May iba ng lalaking nauna sa kanya. Yan na nga, kalibin na niya ano pang magagawa mo? Wala na. Kaya mas mabuti, hayaan na lang natin ang anak mo. Total, buhay niya yun. Oh, isa-isa lamang. Mahina ang kalaban eh. Mga suki! Natutuot na rito kayo, kaya lang break time na muna. Mag-aalauna na, pero hindi pa ako kumakain eh. Kaya, pwede ba? Bumalik na lang kayo mamaya. Sige, kain muna kayo. Kain Nagsialisa muna ng mga customers mo. Kaya, kumain muna tayo, no? Ang daming customers na. Hindi tayo halos magkadaong gagas sa kadami. Alam mo, dapat nang kumuha ka ng isang tauhan mo para makarami ka. Total, sa dami ng mga customers mo, mababawi mo kaagad ang ipapasweldo mo sa magiging tauhan mo. Oo nga, no? Ang galing talaga ng Bemso. Manager talaga. Oo, sige na. Bago bumalik ang mga customers mo, kumain muna tayo. Carlo, napapansin ko mahigit 1 buwan ka na dito sa atin. Wala ka na bang planong bumalik sa Maynila? Hindi na siguro dahil hindi ko na mahaharap eh. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nakiusap kasi sa akin ng daddy ko na ako na lamang ang mamamahala sa construction supply business namin. Dahil matanda na siya. Naisip ko rin na baka lambing lamang nila yun sa akin. Dahil
Dadalawa na lang sila ni Mami. Wala kasi ng mga ibang bansa ang kapatid kong bunso eh. Lagi na lamang silang mag-head sa bahay, kaya pumayag na rin ho ako. Abay, maganda yung desisyon mong yan. Dahil tulad naming mag-asawa, kung pwede lang, dito na sa amin tumira ang anak namin. Gagawin namin, kaso may kinakasama nga. Siya nga po pala. Baka po mamamalengke kayo. Pwede ko na po kayong isabay dahil pupunta naman ako sa bayan ngayon. Talaga? Sige, sandali lang ha, at magbibihis ako. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Tama na kaya itong napalengke ko? Ha? Pupuntahan ko pa ba si Jojo sa pwesto niya? Kaya lang, mabigat itong pinamalengke ko. Kawawa naman kung ipapabuhat ko pa to sa kanya. Hindi bale, dadaan na lamang ako dun sa pwesto niya. Makita ko, mabuti. Kung hindi, marami siyang customer. Hindi bale, sa bagay, kwento naman niya sa akin ang mga nangyayari sa shop niya eh. Ito, malapit na ako. Ha? Babae? Nasa loob ng shop niya? Sino kaya yun? Delia, Carlo? kilala mo pa rin pa pala ako. Oo naman. May tampo ka pa rin ba sa akin hanggang ngayon? Ha? Ako? May tampo sa'yo? Wala At kahit kailan, hindi ako magtatampo sa'yo. Teka, ano ba yung dala mo? Namalengke ka yata. Oo. Agi na, ihatid na lamang kita sa tirahan mo para hindi ka na mapagod pa. Naku, nakakahiya naman sa'yo. Ang bigat nito. Mag-aarkila na sana ako ng sasakyan eh. May sasakyan naman ako eh. Ihahatid na lamang kita. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nagkita, Masyado ka na yatang abala ngayon sa trabaho mo. At bihira ka nang makapamasyal pa. Sino kayang babae nasa shop ni Jojo? Delia? Ha? May sinasabi ka ba? Pasensya ka na. May naisip lang ako. Okay lang. Saan ba ulit ang bahay ninyo? Ito. Tama lang tong kalsadang binabagtaks natin. Pagdating sa crossing, kumanan ka. Hindi ka yata makatulog. Naisip ko lang kasi yung shop ko. Ang shop mo ang naiisip mo? O ang babae sa loob ng shop mo? Ano bang babae ang sinasabi mo dyan? Wala akong babae. Huwag ka nang magmamaang-maangan pa. Dahil napadaan ako doon. Nakita ko na may babae sa shop mo. Sigurado ako na may nakapagsabi na tungkol kay Olga. Sumagot ka. May babae ka, no? Wala. Ano ka ba? Nakita mo ba na may babae ako sa shop ko? May babae na ako kaagad na sinasabi mo? Kung hindi mo yun babae, bakit nasa loob ng shop mo? Yun lang bang basihan mo? Porque may nakita kang babae sa loob ng shop ko May babae na kaagad ako.
Hindi mo lang ba naisip na pwedeng customer ko yun o kaya supplier ko? Mapa-customer man yan o supplier, bakit nasa loob ng shop mo? Papasok Alangan naman na ipagtatabuyan ko yun. Customer ko nga yun eh. Teka, ano bang itsura niya sinasabi mong nasa loob ng shop ko na babae ha? Maputi, blondie ang buhok. Oo, maputi at blondie yung buhok. Nako, si Olga nga pala, yung tinutukoy mo. Akala ko kung sino niyang customer ng supplier na sinutukoy mo. Olga pala ang pangalan. Alam mo, hindi customer at hindi rin supplier si Olga, kundi siya ang kinuha ko na magiging kasakasama ko doon sa shop. Na ikaw mismo ang nagsuggest. Babaeng ito, pala'y selos ang alam. Anong sinabi mo? Nagkausap ka mo sina Carlo at ang anak mo. Oo, habang nagsasara ako ng tindahan natin lumapit si Carlo at tinulungan niya akong magsara. At habang tinutulungan ako, naikwento niya na magkasama silang dalawa ng anak mo kanina. Talaga? Oo, kaya lang may napansin yata si Carlo sa anak mo Ano yun? Na parang malungkot daw ang anak mo. Ayan. Yan na nga yung sinasabi ko Nagkatotoo na yata ang matagal ko ng hinala sa hilaw mong manugang. Makikita ng Jojo na yon. Makikita niya. Ha? Anong gagawin mo? Pupuntahan ko siya sa kanila. Akala mo, napakabait na ng anak mo lulukuhin pa niya. Ako ang makakalaban ng taong yon. Ano? Pupuntahan mo si Jojo sa bahay nila? Kung kinakailangan. Pwede ba huwag mo nang panghimasukan pa ang personal na buhay ng anak mo? Nakikita mo naman. Nananahimik ang anak mo tapos guguluhin mo pa. Hindi ko sila guguluhin. Kakausapin ko lang ang anak mo. Si Olga na pinagsisilusan mo na, nasa loob ng shop ko kanina. Tauhan ko lang yun. Anong tauhan mo? Huwag mong sabihing sekretary mo yon o kaya'y kahera. Repair woman ko yun, di ba? Repair woman? Oo. Di ba't ikaw itong nagsabi sa akin na kukuha ako ng tauhan ko? Siya na yun. Babae, repair woman? Bakit? Ano bang akala mo sa kakayahan ni Olga? Pagdating sa pag-repair ng cellphone, mas maraming nadadaig na kalalakihan yun sa pag-repair ng cellphone. Baka akala mo. Tulad ng sinabi ko sa iyo noon, bukod sa upa ng apartment, ako na rin ang magbabayad ng tubig at kuryente. Para wala ka na masabi. Wala naman akong sinasabi Anong wala? Lagi mo na lang pinamumuka sa akin na ikaw ang mas maraming pera Na ikaw ang mas malaki ang naiambag sa bahay na ito. Alam mo palagay mo sa akin, manhin, na hindi ko nababasa kung ano ang iniisip mo? Hindi mo nababasa ang isip ko dahil unang-una, hindi ka Diyos. Pangalawa, kung yan ang iniisip mo, ay nagkakamali ka. Sus, kunwari ka pa. Pinagmamayabang mo nga na ikaw yung mas maraming pera kaysa sa akin Ano ka ba? Bakit ganyan ka kung magsalita? Gumagawa ka lang yata ng dahilan para mag-away tayo. Di doon ka na lang sa babaeng nakita ko sa pwesto mo. At ako pa ngayon ang binabaliktad mo. Kung gusto mo, maghiwalay na tayo! Jojo! Nag-iisa
Magmula nang tayo'y di na nagkita. Maghihiwalay nga ba sina Delia at Jojo? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madikdang, Robert De Guzman, Jun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan.